Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! I just want to share my story with everyone. Ako nga po pala si Carrie. Gusto ko pong i-share ang story ko, DJ Lindsay, dahil matagal ko na pong tinatago ito. At wala po akong mapagsabihan. Dahil alam ko, huhusgahan ako ng mga ibang tao, pati na ng mga kaibigan ko. So dito ko na lang po ikikwento at hihingi na rin po ako ng advice. DJ Lindsay, meron po akong boyfriend. Pero bago ko pa man din makilala yung boyfriend ko, ramdam ko sa sarili ko na mas mahalaga ang best friend ko kesa sa kanya. Si best friend din po ang dahilan kung bakit hindi kami nagtagal ng mga dati kong karelasyon. Si best friend po, meron ng girlfriend. Pakiramdam ko, 2 taon na silang dalawa. Nagsimula po ang friendship namin since high school pa lamang po kami. 2012 po. Doon po nagsimula ang friendship naming dalawa. At ngayon, kahit na nagka-girlfriend na siya, aaminin ko na may gusto pa rin ako sa kanya. Aaminin ko rin, nasaktan ako nung nalaman ko na meron siyang nililigawan. Nung nalaman ko yun, siguro hindi niya alam na nasasaktan na pala ako. Sa bagay, never ko namang sinabi sa kanya kung anong tunay kong nararamdaman. So sa loob ng ilang taon na mag-on sila ng girlfriend niya, hindi alam nung babae na may nangyayari sa amin ni best friend. Opo,
Judge me all you want. Pero ginusto ko yun. At alam ko, ginusto niya rin na may mangyari sa amin. Hinayaan ko yung sarili ko dahil may nararamdaman ako para sa kanya. Pero kahit may nangyayari sa amin, hindi niya pa rin magawang hiwalayan yung girlfriend niya. Isang matinding palaisipan din yun sa akin. Sa kabila nun, umaasa ako na magbe-break silang dalawa. Habang tumatagal ang sikreto namin at patuloy na may nangyayari sa amin, mas nararamdaman ko na nasasaktan ako sa tuwing alam kong magkasama silang mag-girlfriend. Alam ko naman pong mali simula pa sa umpisa. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Wala pong kaalam-alam yung girlfriend niya tungkol sa amin. Gusto ko po sanang sabihin sa kanya ng harapan kung ano ang totoo. Pero hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Kailangan ko po ng advice ninyo. Hindi ko po alam kung bakit pakiramdam ko biktima ako dito. Isa lang ang alam ko. Isa lang po akong babae na nagmamahal ng totoo sa best friend niya. Maraming salamat po. Muli, ako po si Carrie. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey! Oras natin sa Kaploan. Check your time, 14 minutes after 9. 9:14 on the clock. Gabren po ay nakikinig sa istasyong same, pero iba. Mag-we are number 106.7 Energy FM. Magawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Good morning sa lahat po ng mga panggapo natin na nakatutok na po sa atin via www.facebook.com/energyfm1067. Saying hello to Rocky, Alex, hello, kay Rowena, kay Mark, kay Carlo, kay Ami Red, kay Noemi. Gandang umaga. Welcome to Lihim ng Liham. Sabi po dito, good morning po. Pa-shoutout naman po from Tanay Rizal, especially to America family. Diba? Ang taray ng America family. May mga ganyan, no? Oo, yung, anong surname mo? America. So kapag tinawag ka ng teacher mo, Miss America, parang pageant. Miss America! Charot. Good morning po sa inyong lahat. Hello po sa lahat po ng mga nakaka-relate and welcome sa ating Lihim ng Liham. Diba? Ito po ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Good morning! Welcome to the show! Lihim ng liham. Kay Azrola Ron, gandang umaga po sa iyo ha. Tama ba? Tsaka kay Odebecca. Egeg. Anong egeg? Mark Anthony Aquino, gandang umaga. Ang dami na nakaka-relate ha. Ang dami na nagko-comment sa ating comment section sa Facebook. Oo, gigil na gigil be. Oo. Kasi naman itong letter sender natin na si Carrie, again, thank you very much. Si Carrie po ay nag-send in ang kanyang story via facebook.com/lindsay1067. So thank you a bunch. Ang taray mo dyan. Yung iba rin po mga stories, wag po kayo mag-alala. Babasahin po natin yan. Bigyan nyo lang po ako ng some time. Charay. Diba no, Liza Kula? Wow!
O yun nga, si Carrie meron siyang best friend. Yung best friend niya, hindi niya malaman kung bakit napaka-special. Alam mo, special show, Pao. Napaka-special to the point na siya yung naging dahilan kung bakit nag-break sila nung boyfriend ni Carrie before. Tapos ngayon, parang siya pa yung magiging dahilan ng paghihiwalay nung jowa nung best friend niya tsaka yung best friend niya. May relasyon din kasi yung best friend. Pero alam mo, on the side, may nangyayari sa kanila. Ang sakit! Ate, sinasabi ko sa'yo, naku, sinasabi ko talaga sa'yo, ante. Tampalin kita sa ginagawa mo. Hindi ka nakaka-inspire ng kagandahan ng mga kapwa natin Pilipina, bakla. Ano nga bang gagawin mo? I-message mo na ako at sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo, ha? At ipunin natin yan yung mga nagko-comment po via facebook.com/energyfm1067. Good morning kay Dek Muyot. Hello, good morning sa iyo dyan. Wait lang, basahin po natin yung ibang mga comments dito. Sabi po ni Inday, sayang ka, sender. I think it's time for you to decide. Walk away from them. Anong walk away? Walk away from them na po kasi hindi talaga ikaw ang pinili. Forget him and for everything na namamagitan sa inyong dalawa. Sabi naman ni Jo Lumanag, pag hindi ikaw ang pinili kahit kailan, hindi ikaw ang pipiliin. Pakawalan mo na. Iyak mo gabi-gabi nang maging manhid ka sa kanya. Sabi naman ni Remas, ngayon na din, sabihin mo sa kanya yung feelings mo bago pa mahuli ang lahat. Habang girlfriend-boyfriend pa lang sila. At wag mo hayaang ginagamit ka lang kahit may feelings ka para sa kanya. Maging komportable ka na sa kanya at siya din sa'yo. Dapat i-secure mo lahat, pati feelings mo sa kanya. At alam na alam mo ang kasagutan. May paninigurado. May future. Ano talaga ang totoo para sa inyong dalawa? Good luck na lang sa'yo, Carrie, at sana maging maayos ka. Lihim ng liham. O, sabi pa dito ng pangga natin, ha? O, sabi ni Reglo, tumigil ka na, sender. Utak mo yung gamitin mo. Huwag puso. Paano ka rerespetuhin yan kung ikaw mismo pinanglilibre mo yung sarili mo? Huwag ganyan, mali yan. Huwag mo nang sabihin na ikaw ang lumayo bago ka pa magsisi ng malala. Lihim ng liham. Lynn Pear, sabi dito, wala kang respeto sa dalawa, period. Shame on you and your guy best friend. Sabi naman ni Shane, gusto mong sabihin para iwan niya na yung boyfriend niya, 'di ba? Para wala kang kaagaw sa atensyon niya. Wala na bang ibang lalaki sa mundo? Isipin mo yung trauma niyan sa girlfriend niya. Alam mo may girlfriend, pero you went beyond your limit as a BFF. Walang self-control, walang respeto sa relasyon ng iba. Kaya madaming babaeng nasasaktan dahil din sa mga babaeng kagaya mo, ginigigil mo ko. Oo nga. Alam mo, totoo ko dyan. Sa true lang talaga, real talk. Lihim ng liham. Sabi pa dito ni Fidel, parausan ka lang, hindi ikaw ang wife material para sa kanya. Sorry kung masakit, baka sakaling mauntog ka sa katotohanan. So true. Diba? So true lang. O sabi ni Unfancy Heart, doing good feels good, doing bad feels guilty. Binibigyan lang tayo nila ng idea that our actions affect our emotions and conscience. Kung alam mo ang tama, pero ginagawa mo pa rin ang mali, kasalanan na yon, ate ko. Diba? Sabi ni Carlo America, naiinis ako sa'yo, ate, ang kapal ng mukha mo. Sabi ni Alan Ignacio, wag kang maharot kung ayaw mong matorotot. Ay, oo, true. Ganda mo dyan. Bili ka ng delikadesa sa tindahan at iwasan mo ang kalandian. Sino pa? Gina G kayo ngayong umaga na to, ha? Nasundo nyo. Hindi, nasundo ni Carrie yung gigil ninyo ngayong umaga na ito, no? Feel na feel ko yan ng malalang malala at mabisang mabisa. Nasaan yung mga naunang nag-comment dito? Sabi ni Chard, ikaw pang biktima, nasan ba ang pamalo ko? Baka ibang hampas naman ang gustong maranasan ni ate. Magkaiba ang kaulugan po ng biktima at pabiktima. Ang salitang ginagamit sa mga totoong nakaranas po ng hindi inaasahang pangyayari at hindi ginusto. O, diba? Na-lecturean ka pa ng lolo mo. Sabi ni Dek, grabe naman din po yung lalaki, parang hindi naman po lalaki. Sabi pa dito, wag niya na lang pong kitain yung best friend niya. Alam mo, sa true lang, no? Thank you very much, ha? Sige lang po, send lang kayo. Babasahin pa po natin yan in just a bit. Pero alam mo, ako, naniniwala lang ako na wala namang mabibiktima kung hindi kayo nagpapabiktima. Wow! Diba? Let me repeat that. Walang mabibiktima kung hindi tayo nagpapabiktima.
Lalo na sa mga ganyang pagkakataon ha, sa mga kanyang kondisyon. Alam mo na may gusto ka dun sa lalaki, tas alam mo rin na may girlfriend yung lalaki. O bakit may extra ka pa dyan, bakla? Diba? Tatampalin kita ng malalang-malala eh. Hindi lang kasi, diba? Alam mo, ilang taon na kayong ganyan ng best friend mo. Diba? Si best friend mo yung naging dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ng boyfriend mo, diba? Sumagot ka! Sumagot ka, tatampalin talaga kita eh. Diba? Siya yung naging, ngayon, may girlfriend na yung best friend mo at dapat hands off ka na dyan kung tutuusin. Pero tinutuloy mo pa rin. Diba? Alam mo, sorry to say, but nakikita mo talaga na ito na talaga yung character mo bilang tao. Ito na yung pagkatao mo, bakla ka ng taon. Oo. Alam mo na, yung dami na nangyari sa inyo eh. Best friends? O walang best friend na talaga magchuchuksyakan. Meron, sasabihin ng iba, friends with benefits. Ay, diba? Wag ninyo niloloko yung sarili ninyo. Sinasanay mo lang yung lalaki na kapag nangati siya, kakamot, sa'yo kakamot, diba? Sa'yo kakamot, pero kapag kinailangan niya ng emotional comfort, pag pinag-usapan yung forever, hindi siya sa'yo pupunta doon sa jowa niya kasi yun yung mahal niya. Hindi niya nga maiwan-iwan, diba? Diba? Alam mo kung hindi niya mahal yung jowa niya, iniwan niya na yun matagal na at hindi niya bibigyan yun ng label na jowa o girlfriend kung hindi niya mahal yun. Pero binigyan niya ng label, niligawan niya, pinaghirapan niya, ibig sabihin, mahal niya yung babae. Ikaw, matagal ka ng best friend, pero hindi ka pinopursue, di ba? Hanggang best friend pa rin talaga, hanggang kaibigan lang. I'm sorry to say this and I'm sorry for you're gonna hear this, no? The hard way. Pero, kung gusto ka niyan talaga, hindi niyan ipopursue yung isa, hindi yan manliligaw sa iba, ikaw ang ano niyan, chuchorvahin tuloy. Ikaw ang ipopursue niyan, liligawan ka niya, dadaan siya sa tamang proseso, jojowain ka, girlfriendin ka, bibigyan ka ng label, kaso hindi, di ba? Nasa sidelines ka, tinatago ka. Di ba kinikita ka lang, nagiging intimate lang kayo kapag may mangyayari sa inyong dalawa. Wow! Pero kapag forever na yung pinag-usapan, kanino siya pupunta? Sino ang pipiliin niya? At hindi ka biktima, bakla ka ng Inis ka. Sabi ni Paul, ano kaya ang itsura ng sender at ang babaeng Makati na yan? Ang titigas ng mukha ng mga taong to eh. Galit na galit. Oo. Gustong manakit. Oo. Pero yun lang talagang katotohanan ng buhay, no? Huwag nating i-confuse yung mga isip natin. Kapag people are sending us mixed signals, tayo pa namang mga babae, napakarurupok natin pag ganyan. Kasi alam mo, kapag may nangyayari sa babae at sa lalaki, as in nagiging intimate sila, may nangyayaring chorvalolo, ganyan. May water festival. Okay Alam mo, mas nafo-fall tayong, totoo to, mas nafo-fall tayong mga babae. Totoo yan. Mas una tayong nafo-fall kapag may nangyayari sa atin. Tsaka dun sa taong potential boyfriend natin. Di natin sinasabing magiging, alam mo yun, forever natin, but potential boyfriend. At kapag naman, kasi ang lalaki, base sa kwento at experiences ng mga kaibigan ko, nade-develop yung feelings kapag paulit-ulit na ginagawa. Pero hindi ibig sabihin nun, mahal ka na ng lalaki. Kasi ang lalaki kayang tsumorva niya nang wala silang nararamdaman. Sa true lang talaga. Kaya nilang paghiwalayin yung ulo nila dito at saka ulo nila dun sa baba. Yan ang katotohanan ng buhay. Wow! Pero tayo mga babae kasi, once tayo tsumorva, may karugtong na feelings tayo. Hindi naman natin sila hahayaang, 'di ba, sakupin ng ating katawan nang wala tayong emotional na nararamdaman for them. Ganun yan ang mga lalaki, kapag naghanap yan, wala lang, hinahanap lang nila just for the sake of, for fun, I guess. Or para lang may ma-satisfy sila sa, alam mo yun, flesh nila. Pero tayong mga babae, once we do it with somebody else and not with our partners, may ibang, mas may malalim na meaning kasi. Wow! Kaya nga 'di ba kapag naghihiwalay ang magjojowa, ang tatanungin ng babae, mahal mo ba siya sa jowa niyang lalaki? Mahal mo na ba siya? Ganun. Tapos ang lalaki naman kapag kinompronta yung girlfriend,
Ang tanong is, may nangyari na ba sa inyong dalawa? Kasi alam ng lalaki na kapag may nangyari sa inyong dalawa, sa girlfriend niya at sa ibang lalaki, ibig sabihin, mas malalim yung feelings ng babae. Ganon yun, bakla. Ikaw, Kari, fall na fall ka talaga. To the point na hindi mo na napapansin nakakasira ka na ng relasyon. O, anong point mo ngayon para sabihin doon sa girlfriend nung best friend mo yung nangyayari sa inyong dalawa? O, gusto mong mapintasan ka pa talaga. Oo. At hindi siya magpapaparty kapag nalaman niya ang katotohanan. Magkakabasher ka ba? Automatic yan. Baka maiskandalo ka pa. Tulad ng pinag-uusapan namin kanina ni Toby, kung may plano kang itigil yan at tuldukan yan, sige sabihin mo. Pero kung may plano ka na ipagpatuloy-patuloy pa rin yan at hindi putulin yung maling ginagawa ninyo, pero sasabihin mo, isa lang ang ibig sabihin yan, selfish ka. Para sa akin selfish ka. Oh, for your own sake. Actually, sa umpisa pa lang, selfish ka na talaga ate, no? Grabe yung pagmamahal mo dito sa lalaki na to. Madami namang lalaki talaga sa mundo. Wow! Pero pinili mo pa talaga. Nandun na tayo sasabihin natin, una ko siyang minahal kasi DJ Lindsay, matagal ko na po siyang mahal. Oo. Sana, matagal mo nang sinabi sa kanya yung nararamdaman mo. Kasi doon walang mali doon, yung parating mo sa tao na mahal mo siya. Pero yung para, alam mo nang may girlfriend, tapos entra ka pa, may mangyayari pa sa inyo, yun ang malalang mali. Wow! Diba? Di mo ginalang yung relationship nilang dalawa. Pinaalagahan mo lang yung nararamdaman mo sa sarili mo. At itong lalaki naman na to, hindi ko sinasabi na biktima ka din Tatampalin din kita Ikaw na lalaki ka, may girlfriend ka na nga, chumuchorva ka pa sa iba, anong tawag sa'yo? Oh, malanduters ka rin. Alam nyo, naniniwala na lang talaga ako na sa buhay na ito may karma para sa ating lahat. Lahat ng ginagawa mo sa mundong to, babalik at babalik sa'yo. So kung gagawa ka man ng masama, huwag mong aasahan na mabuti ang darating sa'yo bakit. Matcha-challenge ka, sigurado ako. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, I'm telling you, it will come back to you 1,000 folds. Promise. Diba no? Si Darwin, hello naman, Darwin Rosel, kung alam mo na ginagamit ka lang sa init ng katawan, huwag kang pumayag. Tandaan mo, ikaw ang nag-umpisa ng problema. Dapat kaya mong solusyonan yan. Hello naman kay Dek Muyot, sabi dito, dapat itigil na yan. Wow! O, diba? Sabi ni RJ Kim, the audacity! Narinig ko parang sumigaw siya. Diba? O, sabi dito, si Karma na ang bahala sa inyong dalawa. So true. May pang may pambunot pa si Carrie. Biktima lamang po ako dito kasi isang babae lang po ako na nagmamahal. Wow! Uy, pwede mong piliin kung sino yung mamahalin mo, bakla ka. Tsaka pwede kang hindi magkasala kahit nagmamahal ka. Yung actions mo kasi, that comes with loving somebody, yun dun tayo minsan talaga nagkakamali. Wow! Pwede ka naman magmahal from afar, pero hindi ka maninira ng relasyon, bakla. Diba? Sabi ni Emmanuel, ang sarap untugin nilang dalawa. Hello kay Dan at saka kay Emmanuel Gadingan. Gandang umaga po sa inyong lahat. Pangga, 9:29 ng umaga. Mahal ko Pangga ko, baby ko. Giving you something from Tony Gonzaga. This one is called Kasalanan Ko Ba? Oo, kasalanan mo. Enjoy, mahal ko. Ito pa rin po ang Energy FM. Energy.